Maligayang kaarawan. Ito ang pagbati na sinabi ni Funghan sa telepono sa kanyang dating kasintahan noong gabi ng Pebrero taong 2007. Si Funghan ay katatapos lamang ng isang dinner nang bigla niyang naalala na birthday pala ng dating niyang ex-boyfriend. Kaya agad niya itong tinawagan para sabihin ang kanyang pagbati. Si Funghan at ex ay nag-usap pa ng kaunti at nag-reminisce ng kanilang mga sandali bago tinapos ni Funghan ang tawag. Ito na pala ang huling tawag na magagawa niya at simula ng gabing yun, si Funghan ay naglaho na parang bula at hindi na makita. Ang paghahanap sa kanya ay medyo naging mahirap hanggang isang larawan ang natagpuan na agad na nagturo ng kanyang kinaroroonan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Chan Funghan. Ipinanganak noong 1970 sa Hong Kong, si Chan Funghan ang panganay sa tatlong magkakapatid at nag-iisang anak na babae. Ang kanyang ama ay isang negosyante at dating opisyal ng gobyerno, habang ang kanyang ina ay isang retiradong executive mula sa isang security company. Masasabing ang kanilang pamilya ay may kaya sa buhay, ngunit si Funghan ay lumaki sa isang simpleng pamumuhay. Siya ay nag-excel din sa kanilang paaralan at nabiyayaan din ng magandang mukha, kaya hindi maikakaila na siya ay nagkaroon ng maraming tagahanga. Matapos na nakatapos ng pag-aaral, ang kanyang ama naman ay pumanaw at sa kabila ng naramdaman na kalungkutan, siya ay naging matatag at ginamit ang minanang pera para makapagtayo ng isang clothing store. Matapos ng ilang taon, siya naman ay nagtayo ng isang high-end herbal tea at aromatherapy beauty business. Sa pagiging negosyante, si Funghan ay hindi naman nakatira sa kanila at noong 2002, siya kasama ng ina ay naghati sa pagbili ng isang apartment sa Happy Valley. Ang property na iyon ay mas malapit sa bahay ni Funghan, kaya doon na tumira ang kanyang ina at mga kapatid. Bukod doon, mas magiging madali din ang kanilang mga family gatherings at si Funghan ay mas makapaglalaan ng oras na bumisita sa ina tuwing weekend. Hindi maikakaila na si Funghan ay gifted pagdating sa negosyo at may maganda ding relasyon sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay hindi maiwasang mag-alala kung pag-uusapan naman ang kanyang love life. Sa loob ng nagdaang isang dekada, si Funghan ay nagkaroon ng ilang mga kasintahan at ang lahat ng iyon ay mabilis na nagtapos at hindi na umabot pa sa usapang kasalan. Bilang nasa hustong edad na si Funghan, ang tanging bagay na kanilang mahihiling na lamang ay ang makatagpo si Funghan ng lalaki na makakasama nito habang buhay. At ang pag-asa na iyon ay nabuhay nang nakilala ni Funghan si So Chun Soo. Si So Chun Soo ay pinanganak noong 1973. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya at nag-aral pa sa Montreal, Canada. Bumalik siya sa Hong Kong noong 1998 at nagtrabaho bilang isang computer procurement officer para sa isang malaking kumpanya. Taong 2006 nang nagkakilala sina Chung Soo at Funghan at base sa kanilang background, sila ay masasabing perfect sa isa't isa. Ang problema lang, si Chung Soo ay nakatali na at may isang anak pa. Taong 2004 nang si Chung Soo ay nagpakasal sa isang babae na hindi nito gusto. Ibig sabihin, iyon ay isa lamang arranged marriage, kung saan si Chung Soo ay sapilitang ipinakasal na mga magulang sa naging asawa dahil iyon ay mas nakakaangat sa buhay. Ang naging pagsasama ng mag-asawa ay obvious na hindi naman magtatagal sa iba dahil sila ay never na naging masaya. Matapos na nabuntis ang babae, ang mag-asawa ay nagkanya-kanyang kwarto na. July 2006, nang si Chung Soo ay natanggal sa trabaho, na naging dahilan naman ng madalas na pag-aaway at komprontasyon pagdating sa pera at gasto sa pagpapalaki ng anak nila. 3 buwan matapos na madismiss sa trabaho, si Chung Soo ay naipasok ng isang kaibigan bilang isang instructor sa mga kursong pang first aid. Si Funghan ay nag-enroll naman sa kurso na ito
at dito nagkakilala ang dalawa. Si Chunsu ay agad namang nagparamdam at matapos ng ilang linggo ay sinagot naman ni Fung Han. Si Chunsu naman ay hindi nagkaproblema sa bagong relasyon na ito dahil sila ng dating asawa ay hiwalay na noong November 25, kaya hindi na niya kailangan pang itago ang relasyon nila ni Fung Han. Ang problema lang, si Fung Han ay wala palang alam sa history na ito ni Chunsu. Hindi nito nalaman na nagpakasal ito, maging ang naging problematic nitong diborsyo at isabay pa na sa maikling panahon ng kanilang relasyon, nagsisimula ng lumabas ang ugali ni Chunsu na maigsi ang pasensya at controlling pa, kaya si Fung Han ay nakapag-isip-isip na tapusin na ang relasyon na iyon hanggat maaga. Bagamat gusto nang humiwalay, hindi naging madali ang mga bagay-bagay. Matatandaan na ang pamilya ni Fung Han ay gusto na siyang lumagay sa tahimik. Si Chunsu ay talagang nagustuhan ng kanyang pamilya at ang pamilya higit lalo ang ina ay hinihikayat na si Fung Han na pakasalan si Chunsu. Dahil dito, si Fung Han ay tila nawala ng choice at ang relasyon kay Chunsu ay nagpatuloy kung saan siya ay nagrent pa ng apartment na malapit sa kanya para hindi na mahirapan si Chunsu tuwing sila ay magkikita. Sa kaso naman ni Chunsu, hindi din ito willing na tapusin ang relasyon. Tila gusto din ito ang gusto ng pamilya ni Fung Han, kaya siya ay madalas na mag-propose ng isang trip abroad at babanggitin ang posibilidad na pagpapakasal. Si Fung Han naman bilang isang independent woman na busy sa kanyang trabaho ay simpleng tumatanggi lamang o iibahin ang usapan. Bukod pa sa ayaw talaga nitong si Chunsu ay pakasalan. February 7, 2007, bandang alas 8 ng gabi, si Fung Han ay tinawagan ng ina at sinabing plano nilang pumunta ni Chunsu sa Lao Fao Shan sa Yenglong para mag-dinner sa isang seafood restaurant. Tinanong ni Fung Han ang ina kung may gusto itong ipabili at dahil ang ina ay matagal ng gusto ng talaba, iyon ang ipinabili nito. Dumating ang umaga kinabukasan at napansin ng ina na hindi pa din nakakauwi si Fung Han, kaya tinawagan nito ang anak, ngunit ang tawag ay dumiretso lamang sa voicemail. Ang ina ay hindi naman masyadong nag-alala dahil bilang si Fung Han ay isang businesswoman na nagpapatakbo ng sariling herbal tea at aromatherapy shop at madalas ding magtungo sa Guangdong, China para bumili ng mga supplies, naisip nito na baka busy lamang si Fung Han. At ilang araw pa ang lumipas bago sinubukang tawagan muli ang anak. Matapos ng 3 araw, February 11, ang nakababatang kapatid ni Fung Han ay nakita si Chunsu sa daan. Tinanong nito si Chunsu kung ano ang nangyari sa kanilang date at sinabi naman ni Chunsu na bumili si Fung Han ng talaba at iyon ay naroon pa din sa likod ng sasakyan niya. Hindi daw nito makontak si Fung Han at nag-aalala sa talaba na baka mabulok na sa sasakyan. Kaya tinanong nito ang kapatid ni Fung Han kung maaari nito iyong kunin para ibigay na sa nanay ni Fung Han. Pumayag naman ang kapatid at sinundan si Chunsu sa apartment nito para kunin na ang talaba. Gayunpaman pag-uwi ng kapatid sa bahay, nakalimutan nitong sabihin sa ina ang tungkol doon. Kinabukasan naman February 12, ang ina ay pumunta na sa bahay ni Fung Han at nakita na wala pa din doon ang anak. Napansin din ito ang mga gamit ni Fung Han tulad ng mga damit at sapatos, maging mga toiletries ay naroon pa din, na sa tuwing aalis ang anak ay dapat nadala-dala nito. Medyo katakataka iyon dahil kung hindi pa nakakauwi o nagpaparamdam ang anak, siguradong iyon ay nasa isang business trip na maaring nasa China para bumili ng supplies. Pero bakit naroon at naiwan ang mga gamit nito sa bahay? Dito na nakaramdam ng pag-aalala at pangamba ang ina at tinawagan si Chunsu na nagsabi naman na hindi din ito makontak si Fung Han at nagsabi din na ang relasyon nito kay Fung Han ay tapos na at ang dinner na ginawa noon ay ang huling date na nila. Ayon kay Chunsu noong February 3, sinabi nito kay Fung Han na sa pangalawang anibersaryo ng diborsyo nito sa unang asawa na sa Nobyembre pa ng susunod na taon ay pakakasalan na nito si Fung Han. Sinabi din niya na tuluyan na niyang puputulin ang anumang kaugnayan sa dating asawa at anak para wala nang maging hadlang pa sa kanilang magiging pagsasama. Sa sinabi naman na ito ni Chunsu,
Si Fung Han ay tila wala lang at walang gaanong bakas ng kaligayahan o anuman at sinabi na hindi nito gusto na makita bilang isang homewrecker at gusto na nitong makipaghiwalay. Dahil dito ay nagalit si Chunsu at sinubukan na pakalmahin ang sarili. Inisip na lamang niya na baka sinabi lamang iyon ni Fung Han dahil sa galit, kaya siya ay umalis na lamang ng apartment para bigyan ito ng space para makapag-isip-isip. Matapos ng 4 na araw, February 7, si Chunsu ay nagulat nang dumating si Fung Han sa kanyang apartment sakay ng isang taxi para lamang ipagpatuloy ang naging pag-uusap tungkol sa hiwalayan. Si Chunsu ay nagmungkahi na sila ay magkaroon ng final date kung saan pumayag naman si Fung Han at iyon nga ay ang dinner sa isang seafood restaurant. Bandang 10:30 ng gabi nang natapos ang kanilang break-up dinner at dapat na magkasabay na umuwi. Gayunpaman sinabi ni Fung Han na mayroon pa itong dapat nakitain o puntahan. Kaya hinatid muna ni Chunsu si Fung Han sa isang terminal ng minibus at mula doon, silang dalawa ay naghiwalay na ng landas. Kinabukasan napansin ni Chunsu na ang mga talaba na binili ni Fung Han para sa ina ay nakalimutan sa kanyang sasakyan. Sinubukan niya na tawagan si Fung Han para ipakuha iyon at sa loob ng nagdaang mga araw ay hindi niya ito makontak. At pinakuha na lamang iyon sa kapatid ni Fung Han nang nakasalubong iyon sa daan. Ayon kay Chunsu, hindi na siya masyadong nagulat pa sa kagustuhan ni Fung Han sa pakikipaghiwalay dahil noong Enero pa lamang, matapos na ito ay bumalik galing sa isang trip sa Pilipinas, napansin niya na si Fung Han ay mayroon ng relasyon sa ibang lalaki. Sinubukan ng ina nito na tanongin si Chunsu ng impormasyon tungkol sa sinasabing lalaki at baka sakaling may alam iyon kung nasaan ang anak, kung saan si Chunsu ay tumulong naman sa paghahanap, ngunit sa huli, sila ay bigo na iyon ay mahanap. February 15 nang ang ina ay pumunta na sa police station para i-report ang pagkawala ni Fung Han. Isang investigasyon agad ang isinagawa para sa nasabing pagkawala ni Fung Han, kung saan ang mga otoridad ay naniniwala na mayroong nangyaring masama dito. Base sa investigasyon, wala silang nakita na anumang bank record o immigration record simula nang ito ay hindi nakauwi. Chinek naman nila ang phone records nito at ang huling tawag na nakarecord doon ay noong February 7 bandang 10:44 ng gabi na tumagal ng 30 minuto. Ang tinawagan na ito ay ang unang naging boyfriend ni Fung Han na hiniwalayan nito ng mahigit 1 dekada na ang nagdaan. Natunto naman ng pulis ang sinasabing ex-boyfriend na nagkumpirma naman na nakausap nga nito si Fung Han. Sila ay nagbalak na magkita, ngunit iyon ay hindi natuloy dahil ang ex-boyfriend ay nasa kalagitnaan ng birthday party. Nang tanungin naman kung bakit siya tinawagan ni Fung Han, sinabi ng ex na bagamat sila ay nag-break up na, sila ay nanatiling magkaibigan at paminsan-minsan ay nag-uusap. At ng araw na iyon, tumawag si Fung Han para batiin siya ng happy birthday kung saan sila ay nagkausap sa naging relasyon nila noon at nagkwento pa sa kanya ng mga problema nito. Kinabukasan na ng hapon nang muli niya itong tinawagan kung saan ang tawag ay dumiretso lamang sa voicemail. At katulad ng ina ni Fung Han, ay inisip lamang na maaring ito ay busy o pumunta sa Guangdong at hindi na muling tumawag pa. Ang ex ay walang ideya na si Fung Han ay missing na. Noong una, ang sinabi ng ex na ito ay hindi pinaniwalaan ng pulisya. Matapos na nag-usap ang dalawa sa phone, ang party na sinabi nito ay natapos din naman agad. Kaya hindi imposible na nakipagkita ito kay Fung Han matapos nun. Bukod doon, base sa CCTV footage na meron sa tinitirhan nitong apartment, 3:00 pa ng madaling araw ng February 8 nang iyon ay nakabalik sa apartment. Chinek din ng pulisya ang financial situation nito at nakita na noong 2006 na wala noon nalugi ito ng nasa 1 milyong Hong Kong dollars sa stock trading. Ang impormasyon na ito ay isang malaking highlight dahil ayon sa isang kapatid ni Fung Han, ang kapatid ay nagpahiram ng isang malaking halaga sa isang dating kakilala. Ang larawan ng ex na ito ay ipinakita naman ng pulis kay Chunsu na nagkumpirma naman na iyon nga ang lalaking kinikita ni Fung Han at ang lalaking hinahanap nila ng ina ni Fung Han. Sa mga impormasyon na nakuha, ang hinala ng pulisya sa ex-boyfriend ay nagkapatong-patong na.
Iyon ay agad namang nakarating sa ex na nagpasya naman na umamin. Ayon dito, matapos ng party, siya ay pumunta sa nightclub at nanatili doon ng hanggang alas 2:40 ng madaling araw. Hindi nito masabi ang impormasyon na ito ng una dahil siya ay pamilyado na at hindi alam kung paano ipaliliwanag kung bakit siya pumunta ng nightclub ng mag-isa. Matapos na nakauwi, ang ex ay muling nakita na umalis na ng bandang alas 7 ng umaga at sa mga sinabi na ito, siya ay tuluyan ng na-rule out bilang isang sospek. Isa pa, wala din itong motibo. Nabagamat nalugi ng 1 milyon noon, agad din naman itong nakabangon at kumita ng malaki mula sa dalawang mga negosyong pinapatakbo nito. Sa pagka-clear ng pangalan ng ex, ang hinala ay bumalik kay Chunsu. Bilang ito ang huling ng kasama ni Fung Han ng buhay, siya ay ang automatic na unang suspect noon. Sa mga sinabi nito ng una, nakumpirma nila na ang dalawa nga ay nag-dinner na magkasama at bandang alas 10:30 ng gabi nang umalis. Isang owner ng isang noodle stall sa Yao Ma Tei ay kinumpirma naman na bandang alas 12:30 ng madaling araw, si Chunsu ay kumain sa stall nito ng mag-isa at bumili ng 2 magasin. Mula sa seafood restaurant papuntang Yao Ma Tei, iyon ay aabuti ng humigit kumulang 35 minuto by car. Base sa timeline, si Fung Han ay buhay pa ng bandang alas 11:15 ng gabi batay sa nakuhang huling phone signal. Kaya kung si Chunsu nga ang salarin, medyo hindi pa mawari ng pulisya ang nangyari. Maliban na lamang kung pinaslang na ito ni Chunsu along the way at ang katawan ay itinago muna sa sasakyan. Dahil medyo nalalabuan pa sila sa maaaring timeline, si Chunsu ay pansamantalang na-rule out bilang isang suspect noon. Gayunpaman hindi katagalan matapos na si Chunsu ay na-rule out, patuloy pa din nila itong minanmanan. February 13, si Chunsu ay biglang tinerminate ang kanyang pangungupahan sa apartment at lumipat sa neighborhood ng Kennedy Town na hindi man lang kinukuha ang security deposit nito na 12,000 Hong Kong dollars. Dahil dito, siya ay muling pinaghinalaan. Base sa huling lokasyon, nang kung saan na-detect ang huling signal ng phone ni Fung Han, iyon ay galing sa Pak Nai Village na nasa 7 kilometro ang layo mula sa seafood restaurant at ang signal na iyon ay agad na nawala ng bandang alas 11:22 ng gabi na ilang sandali matapos ang tawag sa ex-boyfriend. Ang Pak Nai Village ay isang rural area na napapalibutan ng mga bundok sa magkabilang gilid at dagat sa kabila at isa sa pinakaliblib na lugar sa Hong Kong. Hindi madaling makarating doon dahil iisa lang ang kalsada at iyon ay nasa opposite side pa kung saan nakatira si Fung Han. Kaya ang malaking tanong ngayon, bakit siya naroon? Kung pagbabasehan ang sinabi ni Chunsu na inihatid nito si Fung Han sa isang terminal ng minibus, ang Pak Nai ay walang bus service. Kung sasabihing taxi naman ang sinakyan, walang naitalang record ng taxi na nagsundo ng pasahero sa Pak Nai. Agad na umaksyon ang mga pulis at kumuha ng mga CCTV footage para itrace ang ruta na maaaring ginamit ni Fung Han. Base sa mga footage, siya ay umalis ng bahay ng bandang alas 4 ng hapon at hindi alas 7 ng gabi na sinabi ni Chunsu. Nang umalis ng bahay, si Fung Han ay mayroong dalang isang camouflage na handbag at isang malaking black bag at mayroong suot na itim na leather boots. Gayunpaman, nang dumating sa seafood restaurant, siya ay may suot na isang bagong pares ng kulay orange na sneakers. Kaya maaari na bago ang restaurant, mayroon pa siyang pinuntahan. Muling sinuri ng mga pulis sa mga footage at bago nga ang restaurant, ang dalawa ay pumunta muna ng isang sports store sa Tuen Mun at bumili ng magkapares na sneakers na ayon sa assistant, ang binili ng dalawa ay isang couple shoes. Na isang malaking tanong naman, dahil kung sila nga ay papunta sa kanilang break-up dinner, bakit pa nila kailangang bumili ng parehong kulay at style ng sneakers o couple shoes? Si Chunsu ay sinasabing ang pinakalibangan ay diving at fishing at paminsan-minsan ay bumisita sa fish farm sa Laofaoshan. Siya din ay pamilyar sa Pak Nai Village at minsan na rin nakabili ng isang bahay na malapit sa nayon. Sinubukan nilang pumunta sa Pak Nai Village para hanapin ang maaaring huling lokasyon ni Fung Han
base sa phone signal, ngunit ang data na kanilang nakuha ay base lamang sa pinakamalakas na signal na nakuha ng phone at hindi ang eksaktong lokasyon. Kaya hindi din nila alam kung saan magsisimula at nahirapan din na hanapin ang sinasabing bahay ni Chunsu malapit doon. Kalaunan sila ay nakakuha na ng search warrant sa bahay ni Chunsu at nakakita ng mga bagay na nagpaliwanag sa lahat. February 24 nang nagawang makakuha ng mga pulis ng search warrant sa bahay at nakakita ng 24 na love letters na isinulat ni Chunsu simula January 24 hanggang February 3 para kay Funghan na pinangalanan niyang Piggy at nilagdaan ni Chunsu bilang ang nagmamahal sa iyo. Ang nilalaman ng mga sulat ay pawang mga pangako na hindi na ito makikipagkita sa dating asawa at anak, hindi magkakaroon ng relasyon sa iba at isang banta sa ama na hindi na ito kikilalanin kapag tumanggi sa relasyon nila na maging sa kamatayan. Gusto nitong mailibing kasama si Funghan. Mayroon ding mga larawan ang nakuha na mayroong mga imahe ng mga hubad na lalaki at ilang mga larawan naman na magkasama sina Chunsu at Funghan. Isa sa mga larawan na ito ay kinuha sa isang palaisdaan na mayroong mga puno sa background. Sa mga larawan na nakuha, ang naging pinaka-interesante ay ang larawan ng dalawa sa fish pond. Hindi nila matukoy, pero ang tanawin na naroon ay tila pamilyar sa kanila. Na tila ba sila ay nakapunta na sa lugar. Hindi nagtagal ay agad nilang natukoy kung saan iyon at ang lokasyon sa larawan na iyon ay ang Bakdiao Fishing Ground na nasa loob ng Paknay Village. Agad na pumunta ang mga pulis sa Bakdiao Fishing Ground at nagtanong sa ilang kalapit na residente. Ayon sa mga ito, sila ay nakakita nga ng isang babaeng tugma sa deskripsyon ni Funghan noong gabi ng February 7. Ang may-ari ng palaisdaan ay kanila ding kinapanayam na nagsabi naman na si Chunsu ay isang regular na customer doon at noong February 7 ng bandang alas 11 ng gabi, isang matangkad na babae ang kasama nito na pumunta. Ang babae ay tugma din sa deskripsyon ni Funghan na may suot na orange na sneakers. Para makasiguro, isang larawan ni Funghan ang ipinakita nila sa may-ari na nagkumpirma na si Funghan nga ang kasama ni Chunsu. Sa mga nakuhang impormasyon, malaki ang posibilidad na sa palaisdaan na iyon pinaslang si Funghan. Para naman sa motibo, maari na iyon ay dahil sa ginawang pagtawag ni Funghan sa ex na narinig naman ni Chunsu na posibleng nagselos at dahil sa sobrang galit ay napaslang si Funghan. Matapos noon ay naghanap ito ng lugar na pagtataguan ng bangkay at nag-drive papunta sa tindahan ng noodles para sa kanyang alibay. February 26, 6 na mga miyembro ng Elite Police Diving Unit ang ipinadala para maghanap sa palaisdaan. Buong umaga silang nag-search sa lugar ngunit bigo na may makita. Matapos noon, sila ay gumamit ng helicopter para suriin ang buong area at bandang alas 6 ng gabi nang natukoy ang posibleng lugar kung saan itinago ang bangkay na nasa 500 metro ang layo mula sa palaisdaan. Bandang alas 9 ng umaga kinabukasan, 60 officers naman ang ipinadala at kasama ang ilang sniffer dogs ay binalikan ang lugar at nagsimulang mag-search doon. Matapos ng isang oras, nang nagsimulang makaamoy ang mga aso ng tila nabubulok na nagdala sa kanila sa isang madamo at tila tinabunan na parte. Matapos natanggalin ang mga sanga na nakapatong doon, sila ay nakakita ng isang bagong tabo na hukay. At sa ilalim nun, isang katawan ng babae na nakadapa ang kanilang nakita. Ang biktima ay nakasuot ng long sleeve jacket at pantalon at isang pares ng bagong-bagong orange na sneakers. Ang biktima ay nagtamo ng maraming mga saksak. Ang mga valuables naman ito tulad ng bracelet at singsing, maging mga cash na nasa bulsa ng pantalon ay still intact. Gayunpaman, wala silang nakita na anumang pagkakakilanlan maging ebidensya o murder weapon sa lugar. Base sa ginawang autopsy, ang biktima ay nagtamo ng 10 mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan nito na naging sanhi ng kamatayan. Ang isa sa mga saksak ay tumusok sa lalamunan at tumago sa gulugod at kung pagbabasehan ang mga sugat, ang murder weapon ay isang ballpen.
Base sa dental record, ang biktima ay nakumpirma na si Fung Han. Samantala, sa araw na nakita ang bangkay, si Chunsu naman ay naroon at nagsha-shopping. Agad iyong nabalitaan ng pulis na pumunta naman sa lugar at oras na nakita si Chunsu na naglalakad sa bangketa ay agad na nilapitan. Si Chunsu naman oras na nakita ang mga ito ay mukhang iritable at sinubukan na manlaban at sinubukan pang mang-headbutt. Ang mga pulis ay talagang nahirapan at kinailangan pa nilang magtulungan para tuluyang pigilan at arestuhin si Chunsu. Si Chunsu ay agad na dinala sa police station para sa isang interogasyon. Siya ay todo deny ng kinalaman at pinanindigan ang mga unang sinabi. Gayunpaman sa pagkakataon na ito ay idinagdag ang ginawa nilang pagbili ng sneakers. Inakusahan din ito si Fung Han na pinaglalaruan lamang ang kanyang damdamin. Mayroong siyam na mga SIM cards at mayroon ding relasyon sa iba't ibang lalaki at isa sa mga lalaki na iyon ang maaaring salarin. Sa mga sinabi na ito, ang mga pulis naman ay nagalit sa mga pinagsasasabi nito na hindi na nagdalawang isip pa na siraan at babuhin ang reputasyon ni Fung Han sa kabila ng mga pinagsasasabi nito sa pinagsusulat nitong mga liham. March 1 ang si Chunsu ay tuluyan na nilang kinasuhan ng murder sa kabila ng kakulangan ng confession at pisikal na ebidensya. Sa patuloy na investigasyon na diskubre ng pulisya na nang pumunta si Chunsu sa tindahan ng noodles, ito ay nagpalit ng jacket at sapatos. Bakit nito iyon ginawa? Nadiskubre din nila na bandang alas 8 kinabukasan, ito ay pumunta sa isang car wash para linisin ang sasakyan. Sarado pa ang car wash ng oras na yon, kaya naghintay pa ito ng nasa 50 minuto para malinisan ang sasakyan. Muli, bakit ito nagmamadali na iyon ay malinis? Sa impormasyon na ito, isang search ang ginawa sa apartment at sasakyan. Sa ginawang search sa apartment ay hindi naman nakita ang damit na suot nito ng gabing yon. Bakit iyon nawawala? Pagdating naman sa sasakyan, isang pulang mantsa naman na maaring dugo ang nakita sa may passenger seat. Ngunit nang iyon ay tinest, ang mantsa na iyon ay hindi dugo ng tao, kaya wala pa din silang makuhang ebidensya. Bagamat biguman sa pisikal na ebidensya, naniniwala ang mga pulis na ang mga nakuhang circumstantial evidence ay sapat na. Si Chunsu ang huling tao na nakasama ni Fung Han ng buhay. Agad ito nagpalit ng damit at ang damit na hinubad na iyon ay missing. Siya ay agad-agad na lumabas para pumunta sa car wash na sarado pa at matiyagang naghintay muna sa labas. Nariyan din ang bigla nitong pag-alis at paglipat ng bagong apartment kung saan hindi na ito nag-abala pang kuhanin ang apartment security deposit. Dahil sa mga circumstantial evidence na ito, si Chunsu ay humarap na sa paglilitis. June 27, 2008 nang nagsimula ang paglilitis para sa kaso ni Chunsu. Ang ginawang highlight ng prosekusyon ay ang ibinigay na salaysay ni Chunsu bago at matapos na natagpuan ang bangkay, na malinaw na nagpapatunay na siya ay nagsisinungaling. Si Chunsu sa pagkakataon na ito ay nanindigan na siya ay inosente at patuloy na siniraan si Fung Han na mayroong ibang mga lalaki at isa sa mga iyon ang pumatay. Matapos ng 19 na pagdinig, July 22 nang siya ay napatunayang nagkasala at nabigyan ng life imprisonment. Sa araw na iyon ay naroon ang ina at mga kapatid ni Fung Han na luhaang nagpasalamat sa mga pulis sa pagresolba ng mga ito ng kaso. Kalaunan, si Chunsu ay agad na nagpasa ng apela at nangatwira na ang hukom ay nagbawal sa depensa na magbigay ng ilang mga witnesses para sa kanyang karakter, na naging kakulangan naman, kaya ang jury ay walang pagkukumparahan at naging unfair sa kanilang hatol. Matapos na dininig ng korte ang nasabing katwiran, iyon ay hindi naman pinaboran, kaya ang hatol kay Chunsu ay naging pareho lang. Ang mga circumstantial evidence na ipinasa ay sapat na para siya ay mapatunayang guilty. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!